Okay, hello Scorpio sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of January 2025 for the Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. So Scorpio, hindi lahat ng Scorpio maka-resonate sa reading na to, okay? Take what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Scorpio. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Scorpio, kung hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements. Sun, Moon, Rising, Venus, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, ano yung pwede mangyari this month of January 2025? Love reading for the Scorpio. Titignan muna natin what is happening right now. So, bubunot tayo ng Oracle card. This is an Island Time Wellness Oracle card. So, bubunot tayo ng Oracle card. Titingnan natin is what is happening right now sa inyo, sa'yo, sa relationship ninyo. Passion. Well, this is Aquarius. Aquarius. This is Scorpio. Passion. Scorpio is a lot of passion. So, insane chemistry. Like each other, equally having fun. Let's pull another Oracle card for a situation. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Escapade, vacation, hideaway, adventure. So, what your person wanted to tell you? Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? The timing just wasn't right. What is this? The timing just wasn't right for us. So, feeling ko dito, Scorpio, meron kayong sobrang insane chemistry ng person na to. Okay? Parang sobrang compatible kayo sa isa't isa. And could be, okay? Baka nagkakilala kayo through LDR. Baka nagkakilala kayo might be through vacation and some adventures, and parang andun sa point na kumbaga nagkakilala kayo, not this is the right person but hindi siya right time or not the right place, right time. Parang ganun yung naramdaman ko dito sa mga oracle card na to. So, let's see. Ano yung mangyayari ngayon? See? So, this person did really love you. Pero, yun nga, the timing just really wasn't right for us kasi this person is naiipit siya sa sitwasyon. Nahulog talaga siya sa'yo. Naramdaman niya yung chemistry sa inyong dalawa with a lot of passion. Okay? Siguro nagkakilala kayo nito during the time na may mga events, vacation, or something. Tapos biglang nag-click kayong dalawa. At nahulog talaga siya sa'yo. Pero alam niya mismo, siya mismo alam niya na hindi kayo para sa isa't isa kasi meron na siyang someone. Kaya nga naiipit siya sa sitwasyon eh. So, hindi din talaga siya sure about sa inyo. Kaya nga nandito, parang minsan hindi siya nakakatulog sa gabi. Thinking about your situation kasi nga nahulog talaga siya sa'yo. Naku-confuse siya, bakit ako nahulog dito sa kanya? Hindi dapat ako mahulog sa kanya, hindi dapat ako ma-inlove sa kanya.
parang napapalaban siya ngayon sa nararamdaman niya. Kasi alam niyang nagiging unfair siya to that someone na kasama niya, either asawa niya or kinakasama niya. So, let's see. Bakit? Bakit siya na in love sa'yo? Well, normal sa Scorpio, mahulog ka talaga sa isang Scorpio. So, bakit siya na in love sa'yo? This person really felt connected to you. Parang feeling niya nung nagkakilala kayong dalawa, parang feeling niya meron kayong soul contract or something. And sa totoo lang, okay, sa totoo lang, he or she even wanted to make a decision na wanted to move forward towards with you. Ganon yung feeling niya talaga. Ganon yung naramdaman niya na pagmamahal para sa'yo. Nandun yung excitement, nandun yung passion, intimacy, love, connection sa inyong dalawa. But the thing here is, andun siya sa point na if gagawin niya to, alam niyang meron siyang iiwan. Siyempre, alam niyang may iiwan siya. And dito yung gumugulo yung utak niya. Gumugulo talaga, minsan hindi siya nakakatulog sa gabi. And sobrang confused siya na bakit nangyari to sa akin ngayon. Or sabihin natin na bakit ngayon ko pa naramdaman to ng ganito. Na ganito na ako ka-matured, you know. Ganito na yung edad ko or something. So, alam niya kasi magiging unfair talaga siya doon sa isa. So, nadjajaggled siya ngayon. Sa totoo lang. Nadjajaggled siya. Even sa totoo lang, nasasaktan siya. Pag-iisipin niya na hindi pala talaga para sa isa't isa. So, parang ayaw niya din ata mag-take ng risk for this. Kasi parang sobra din siguro respeto niya doon either sa asawa niya or sa kinakasama niya. I think asawa to eh. Baka meron na din silang responsibility or something. So, minahal ka talaga niya. I think ito na din yung nararamdaman niya para sa'yo na mahal ka niya. Naramdaman niya yung love na yun. So, ano naman yung naramdaman mo dito? Ano yung naramdaman mo, Scorpio, sa nangyayari sa inyo ngayon? There is a lot of like passion and an attraction sa inyong dalawa. Baka nga may nangyari sa inyong dalawa nito eh. So, yung feeling mo dito is like, you are just really trying to be brave, Scorpio. Pinapakita mo na okay lang. Alam ko, I think alam mo naman to, Scorpio. I think you are not innocent sa sitwasyon ng person na to. So, parang pinapakita mo dito na you're still brave and okay lang, tanggap mo and you can be okay. Like, kaya mo lang mag-move on. Parang, yun yung pinapakita mo eh. Hindi ka affected, ganun ka affected. Pero sa totoo lang, naramdaman mo din talaga yung connection sa kanya. Like, you felt you met your soulmate. Parang ganun. Though, andun nga sa point na hindi ka inosente kung anong meron itong person na to. So, kaya, hindi ka din nagpapakita sa kanya na, yun, parang I love you, I want you, I don't want to let go of you kasi ayaw mo ata na kumbaga magdadalawang isip yung person mo. Ayaw mo siguro na makasira or something. So, kaya nandun sa point na pinapakita mo sa kanya na okay ka lang kahit na yan yung piliin mo ulit, bumalik ka doon. Okay lang. Walang problema sa akin yun. Pero, naramdaman mo talaga yung connection din ninyong dalawa.
Okay, nasaktan ka din talaga, Scorpio. Nasaktan ka nung time na doon na siya nag-move forward. Doon na siya. Kasi the timing just really wasn't right for us talaga. So, nasaktan ka din. Kumbaga, tumahimik ka din dito sa sitwasyon na to. Nakaramdam ka din ng parang sadness, you know. Kasi, you felt the connection eh. Ganun din siya. Feeling ko talaga dito, parang andun sa point na meron kayong connection, so connection na dalawa. It's just that, hindi lang to para sa inyong dalawa itong lifetime na to. Parang ganyan. Parang nagkaroon kayo ng, might be relationship in the past. Nagkaroon kayo ng soul contract in the past. Pero, and this present, kailangan nyo talaga na mag-collide again. Ganun naman talaga yun if you believe in spirituality and mediumship. So, magkita kayo in a different lifetime. So, this lifetime, siguro it's just really kailangan nyo pa rin talaga maramdaman ulit yun. Magkita, maramdaman yung pagmamahal. Pero, maybe this lifetime is just really wasn't right for the both of you. Kaya nasaktan ka, sa totoo lang. Nakaramdam ka din na disappointments na nandun yung feeling eh. Pero para sa'yo, ayaw mo din maging option. Ayaw mo din maging other person. So, kaya ang pinapakita mo dito na, okay, kaya ko lang mag-move on, wala akong problema. Parang ganun. So, ano yung pwedeng mangyari this month of January? Ano yung pwedeng mangyari this month of January for the Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus? Month of January, Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Boats. Oh. Nakuha to ni Sagittarius. Let's see another one. Anyway, receiving what you need, progress, arriving, moving on, closure issue. So, let's see. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, anong pwede mangyari this month of January 2025 or in the future? Children, young, childhood, playful. Okay. What your person wanted to tell you? You might be dealing here with Pisces, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Virgo, Libra, Sagittarius, or Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. I'm so attracted to you. So, baka maglalaro kayo dito sa next year. Kasi children, younghood, childhood, playful. Feeling ko kasi dito, you wanted a closure na din sa connection na to, you know. But the thing here is, this person will come back or magpaparamdam sa'yo to ulit. Kasi I am so attracted to you. So, baka magpaparamdam to siya sa'yo ulit. And might be with these children
young, might be every time siguro, para sa akin lang, every time siguro na magkaroon kayo ng connection na dalawa or makikita kayong dalawa, though sabihin natin na wala akong nakikita relationship dito like clinose mo na yung kung anong namamagitan sa inyo, siguro nagkikita pa din kayo or nag-uusap every time. Maybe you both felt like young, you both felt like child again, might be this person or you, both of you. There is a happiness there, and you have doing some playfulness. So, ano yung pwedeng mangyari this month of January 2025? Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. So, ano yung pwedeng mangyari this year 2025 or in the future for this situation na meron kayo ngayon? Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Lumabas yung card mo. So, Scorpio, or this might be you, Scorpio, with the Death card. Oh my, I can see here that nagiging practical ka talaga sa sitwasyon. Kumbaga, naiintindihan mo man yung nangyayari. Parang andun sa'yo na alam mong wala din kayong patutunguhan. Okay? Alam mo yun. Pero para sa'yo, itong connection na meron kayo dalawa is parang a wish fulfillment din sa'yo. Pareho kayo Pareho kayong nararamdaman. So, nagiging practical ka lang. Sometimes nakikita kayo, naiintindihan mo lang yung sitwasyon na ganon yung sitwasyon ninyo. Hindi naman sa point na mag-i-stay ka sa kanya. No. Siguro sometimes you just really want to feel that passion, to feel that feeling na naramdaman ninyo sa isa't isa. But you accept that. Mag-move on ka nga dito. Parang dinadahan-dahan mo ito. Dinadahan-dahan mong lumayo, kumbaga something ganyan. Pinapaintindi mo din sa kanya, kumbaga hindi mo tinotolerate na itong person na to is attracted sa'yo, gusto ka niya, didikit ka din sa kanya or maging someone other person ka na kumbaga ako yung pipiliin mo, tayong dalawa or something. No, hindi mo ginagawa to sa kanya. Dinadahan-dahan makikipagkita ka sa kanya, baka may nangyayari ulit sa inyo, tapos dinadahan-dahan mo iwasan to kasi you really want a closure na. Kaya this person is very attracted on you, kaya hindi siya mapakali na, kundi gumagawa talaga siya ng way or action towards you talaga. Gumagawa siya ng plan kasi happy siya pagdating sa'yo. And andun nga sa point na alam mo na hindi naman talaga siya totally na mag-o-offer sa'yo ng victory in life, na magiging kayo panghabang buhay. Clear yun sa'yo, alam mo yun, na hindi pwede talaga na sabihin natin na itong sitwasyon na meron kayo ngayon, hindi siya para ipagmalaki or something. Alam mo yun, kaya dinadahan-dahan mo siya na hanggang magkaroon na kayo ng closure. But andun sa point na yung person mo, okay, ikaw, feeling ko sa'yo dito, Scorpio, parang andun ka lang sa lie low thing. Go for the wave ka lang. Go for the flow. Parang ganon. Nagiging practical ka lang. Pero, kung hindi ka sobrang, hindi ka nagpupunta ng deep. Kumbaga, hindi ka lumalangoy talaga ng deep. Hindi ka nahuhulog ng deep. Doon may nararamdaman ka, yes. Pero alam mo yung limitation mo dito. And ginagawa mo kasi dito, Scorpio, is dinadahan-dahan mong linalayo yung sarili mo dito. But yung person mo, siya yung parang namumblema. Parang mabigat to para sa kanya. Kasi nga may responsibility siya. Could be this person is married. Could be this person is father. So dito siya naku-confuse. Namimiss ka niya lagi.
very attracted siya sa'yo. So, namimiss ka niya lagi pag hindi ka niya nakikita. Lalo na pag magde-decide ka na totally lumayo na talaga. Parang para sa kanya, gusto niyang sumama sa'yo. Gusto niya ng new beginning with you. But he is also thinking, or she is also thinking na hindi pwede to. Hindi to pwede kasi meron akong responsibility sa buhay na hindi ko din pwedeng iwan yun. So, I can see your Scorpio dito sa point na to. Nakikita ko pipiliin mo pa din yung sarili mo kasi nandito closure, moving on, parang receiving what you need, parang you already receive the situation, and okay na yun para sa'yo, okay na yun, you are into me, you love me, okay na to, hindi tayo pwede sa isa't isa, kailangan na natin mag-move on. So yun, sa'yo tanggap mo yun. Pero sa person mo, feeling ko mahihirapan siya na kalimutan ka. Pero wala talagang mangyayaring new beginning sa inyong dalawa dito. So I'm going to pull an oracle card for this Scorpio. So I can see you might have a Capricorn in your chart. Check your placement, your moon sign. Aquarius, you might also be dealing with Aquarius. Or you might also be dealing with the same Scorpio. Or Aries, Sagittarius, Leo. Sacred union, see? Passion, insane chemistry. Sacred union. Honor and treasure your relationship, or it's truly sacred. So this is really sacred. But the thing here is, this lifetime is not for you. Might be sa next lifetime, magiging okay na para sa inyo. So that is my reading for you. Thank you and God bless. But we never know in the future, ha? Bak malay mo, may mangyayari na parang may mga pwedeng mangyari na it meant to be talaga kayo na hindi nyo sinasadya yung mga pangyayaring yun. Kumbaga, hindi pinipilit na iwan mo yan para sa akin. Parang walang ganung nangyayari. Just normally lang na mangyari na, sariling problema nila. Then, biglang bumalik siya sa'yo. Hindi natin alam. Hindi ko naman nakita dito sa reading, no? Parang tumatakbo lang yun sa aking visualization. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.